What's up mga kapenyo, at today pag-usapan naman natin ang reklamo ni Akhmadaliev dito kay Naoya Inoue na kung saan ididemanda nga ito ni Akhmadaliev mga kapenyo si Naoya Inoue at maaaring matanggalan ng WBA title, no? Etong si Naoya Inoue dahil sa pag-bypass nila dito kay Akhmadaliev. At tara mga kapenyo, wag na natin patagalin at sabay-sabay natin pakinggan dito sa ating iniidolo na si Attorney Ed Tolentino. At ngayon pag-usapan po natin isang nagbabagang issue sa larangan ng pro boxing. Ang dating unified junior featherweight o super bantamweight champion na si Murodjon Akhmadaliev ng Uzbekistan nagbanta ng demanda kontra sa undisputed junior featherweight champion na si Naoya Inoue ng Naku Japan. po, yari. Giit ni Akhmadaliev na bypass siya bilang WBA number 1 rank contender nitong si Inoue. Kaya naman tingin niya siya dapat ang makalaban ni Naoya Inoue. Pag-usapan po natin sa lingguhang inyong maintindihan ano ang ugat ng banta ng demandang ito ni Murodjon Akhmadaliev. Pangalawa, meron bang pundasyon o nilalaman ang kanyang binabalak na asunto? At ano ang gagawin o ginawa ng WBA para maayos ang sigulot na ito? Lahat po yan sa lingguhang inyong maintindihan dito lamang sa Boxer Show. Yan yung sinasabi ko nga rito mga kapenyo, no? Kakapili ng promoter neto ni Naoya Inoue sa kanilang mga makakalaban, ayan tuloy, no? Kaswapangan kasi, no? Kaya talagang dapat lang, no? Kung ako kay Akhmadaliev, talagang idemanda ko para matanggalan ng WBA title yan si Naoya Inoue. Para maturuan din ng leksyon na hindi ka pwedeng pili ng kalaban, lahat ng gusto mo porque naging pound for pound ka lang. Di ba? Dapat hindi ganun. Dapat katulad niyan, no? Meron na pala naging closure dito kay Akhmadaliev, sila nito ni Naoya Inoue. Isipin nyo, kinalaban pa niya si Sam Goodman ngayong December. Di ba? Dapat yan kung sino muna yung pinapaharap sa iyo, harapin mo. So maaari sa maaari. Tansya ko lang ito tansya ko lang mga kapenyo. Si Jarrell Casimero kasi, tsaka itong si Akhmadaliev, halos talagang kung makita mo yung mga fights nito, malalakas to no? Kumbaga parang baka alanganin na naman, no? Etong si Mr. Owashi dito sa kay Akhmadaliev, kaya siguro kinalaban muna nila si Sam Goodman. Kumbaga dagdag income kasi si Sam Goodman after no? Tsaka nilalabanan to bago umakyat ng super bantamweight, di ba? At tara, pakinggan pa natin yung ibang sasabihin ni Attorney Ed. Alam nyo mga kaibigan, ito si Akhmadaliev, siya po ay dating unified WBA IBF junior featherweight champion. Itong dalawang koronang ito ay isinuko ni Akhmadaliev kay Marlon Tapales noong April 2023. Natalo po by decision si Akhmadaliev. Ito namang si Tapales, isinuko naman yung kanyang koronang nakuha kay Naoya Inoue in their unified showdown in December 2023. So sa pagkakapanalo ni Inoue kay Tapales, nakuha po niya ang all 4 major belts sa junior featherweight o 122 pound division. Siya na halos kumpleto na pala talaga, no? Etong si Naoya Inoue. Actually, yung isa dyan, no? Hindi naman talaga dapat niya mabilis na nakuha kung hindi lang talaga nag-overweight etong si Utol Jarrell Casimero sa UK, no? Kumbaga parang napadali no? Na makumpleto ni Naoya Inoue yung mga kailangan niya, no? Pero ngayon sana nga, no? Idemanda siya ni Akhmadaliev para at least matuto. Siya po ang may tangan ng WBC, WBA, WBO at IBF Junior Featherweight Championship. Now, bilang undisputed champion mga kaibigan, si Inoue ay obligado na idepensa ang corona sa number 1 rank contender ng bawat organization. So, apat po yan na number 1 contender. Siya po ay obligado na idepensa ito on a rotation basis. So, nitong May mga kaibigan, nauna na ang WBC number 1 rank contender na si Luis Nery ng Mexico. Siya po ay pinatulog ni Naoya Inoue doon sa Japan. Now, next in line naman, yung number 1 rank contender ng WBA nitong nakaraang September 2024. Dito po nagkaproblema sapagkat ang number 1 rank contender ng WBA ay si Murodjon Akhmadaliev. Sa halip, binaypass po siya ni Inoue at pinili ni Inoue si TJ Doheny na hindi naman number 1 rank contender ng WBA. Ang alegasyon o ang rason ni Inoue mas kilala daw sa Japan itong si Doheny at mas kikita itong laban kontra kay Doheny. Bagay na inoppose ni Murodjon Akhmadaliev. Pero natuloy pa rin po ang laban mga kaibigan, and predictably,
binugbog lang ni Inoue itong si TJ Doheny. Yun naman kasi talaga yung gusto na itong ni Inoue. Yung mga ginagawa lang niyang punching bag, no? Yun lang yung mga talagang nilalabanan niya. Sipin nyo, bakit niya iba-bypass yung number 1 sa WBA? Diba? Alam naman niya na hindi naman si Doheny yung number 1. Diba? Isipin nyo na lang yun. Kumbaga, ang habol lang talaga nito, yung makumpleto niya, no? Yung mga championship belt at maging pound for pound siya para lalong lumaki yung pagkakitaan nila ng mukhang pera niyang promoter. Yung po real talk dyan. Ngayon, naka-schedule na po ang susunod na laban ni Inoue. Ito naman ay kontra sa IBF number 1 contender na si Sam Goodman ng Australia. So, next in line naman ang IBF. Hindi na po nakapagtimpe itong si Murodjon Akhmadaliev. At sinabi niya, teka muna. Lagi na lang siyang binaypas mo ko iniiwasan. as number 1 rank contender ng WBA. Ako dapat muna ang iyong makalaban sapagkat hindi mo sinunod yung rotation. Ang usapan, kapag ikay undisputed champion, ididepensa mo ang 4 na corona kontra sa number 1 rank contender ng bawat organization. So, giit ni Akhmadaliev, binaypas mo ako, Inoue. So, dapat baliwala ang laban kay Goodman. Ako muna ang asikasuhin mo. Tuloy pa rin po ang laban ni Inoue at ni Goodman. Mangyayari po yan this coming December 24, 2024, diyan sa teritoryo ni Inoue sa Japan. Tapos yung ibang mga basher, no, ang lalakas ang lalakas mambash, sasabihin, yung Japan kasi disiplinado, hindi nyo kasi alam ang regulation sa Japan, pero tingnan mo ginagawa ni Inoue, putang nang babypass ng kalaban, bukin na nga. Kung talagang disiplinado kayo dyan sa Japan, ito, hindi ko po nilalahat ng Hapon alam ko naman, no, na talagang disiplinado yung mga tao dyan. Pero, ito kasing si Inoue, no, kung talagang disiplinado rin tong taon to, dapat yun, pag-uusapan nila ng promoter niya yun, at saka dapat, hindi nila ginawa yun, no, parang nangyari, hinakbangan nila yung number 1 contender sa WBA, diba? Kung si Otol Jarrell Casimero lang, hawak pa niya yung titulo niya sana, di sana, hindi rin talaga nakakbangan yun hindi rin sana napunta kay Paul Butler yun diba? Dapat talaga si Jarrell talaga yung nakaharap niya ron. So anong nangyayari? Ganon din ang ginagawa dito, no? Parang binaypass talaga nila ito si Akhmadaliev, which is nakakalungkot lang isipin. Tama din naman talaga yung naging reklamo rito ni Akhmadaliev, no? So dahil po dito, mga kaibigan, nagsampa na o magsasampa ng demanda itong si Murodjon Akhmadaliev. Nako po, yari ka rito, Inoue at Mr. Ohashi. Sa bagay, barya lang naman sa kanila yan kahit na magdemanda, no, si Akhmadaliev. Pero pag nanalo, no, etong si Akhmadaliev, tanggal o baklas ang WBA title mo. Real talk po yan, mga kapengyo, no? Yan ang magiging problema ngayon dito neto ni Naoya Inoue, which is dapat naman talaga, no? Para naman hindi yung sila na lang sila ang pili ng kalaban, diba? Puta, ngayon na lang ako nakakita talaga ngayong henerasyon na to, no? Na yung boxing, yung mga promoter na yung namimili ng laban, hindi na yung boksingero, Na dapat kung ano yung nasa puso ng boksingero, sundin nila kasi promoter lang naman sila, Even though na malaki yung natutulong nila sa boksingero nila, pero dapat sundin din nila yung tao dahil, di ba, pound for pound kang tinawag, Kasi pag pound for pound ka, dapat wala kang kinakatakutan. Kahit sino, lalabanan mo. Katulad na lang nito kay Akhmadaliev, biglang may lumabas na issue, no? Na ididemanda nga sila. So paano yan? Bukod kay Casimero na umiiwas ka, pati pala dito kay Akhmadaliev, ayaw mo rin harapin. Biglang pagkatapos mo kay Sam Goodman, biglang talon ka na kaagad ng 126 pounds. Diba? Unfair naman yun kay Akhmadaliev, which is napakaganda ng kanyang demanda. Kung ako kay Akhmadaliev, tuloy mo para matauhan. So yan mga peyo, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat.